Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kabiyaya. Happy Lord's Day po sa ating lahat. Sa lahat ng sumusubaybay po sa gawain ito ng ating Panginoon, sa mga kasama po nating sumasamba sa Panginoon at sa mga naririto at naaabot po ng tinig. Magandang umaga po sa ating lahat. At tunay nga po na sa umagang ito ay ating pong papurihan ng ating Panginoon. Let's take this opportunity para po sama-sama nating sambahin ang ating pong kataas-taasang Diyos. Una po sa lahat, atin po munang basahin ang banal na salita ng ating Panginoon. Makibukas po kayo sa akin mula po sa aklat ni Juan, chapter 6, verse 44. Sabay-sabay po natin basahin. Kung saan sinabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sa Diyos po ang kapurihan sa pagkabasa ng kanyang banal na salita. At sa umagang ito, mga kapatid, sama-sama nating sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pong Panginoon, ating pong purihin ang ating Diyos. Purihin ang Diyos, oh, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin ang Diyos. Sikat ng araw, tila pumupukaw sa atin upang manalangin, upang sa diwa at katotohanan ang Diyos ay ating sambahin, upang ating sarili limutin at si Jesus dakilain, lalo na't kung tayo'y magkakatipon, siya'y purihin. Ating purihin ang Diyos, oh, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin ang Diyos, ating purihin ang Diyos, oh, purihin ang Diyos sa ating puso at isip, sa salmo at awit. Purihin ang Diyos sa ating
dasal mo at awit, purihin, purihin mo. Amen. Tunay nga po, Panginoon, na karapat-dapat ka po namin papurihan at sambahin sa aming pong mga kalagitnaan, Panginoon. Dahil tunay nga po, Panginoon, kung ikaw po ay hiwalay sa aming Panginoon, kami po ay tunay na walang magagawa. So umagang ito, Panginoon, tanggapin niyo po, Panginoon, ang aroma ng aming sama-samang pagsamba sa iyo, Panginoon. Masumpungan mo po na ito ay isang mabangong samyo sa inyong banal na harapan, O God. At nalalaman namin, Panginoon, na walang nalilihim sa iyo, Panginoon, anumang bagay na ginagawa namin, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ito po'y batid mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, anumang pong karumihan, Panginoon, ang inyo pong nakikita, Panginoon, pakalinisin niyo po kami, patawarin, Panginoon, upang makalapit kami, Panginoon, sa inyong banal na harapan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na ang dugong tumigis ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus ang siyang naging dahilan upang kami lumingis at maging matuwid sa inyong banal na harapan, Panginoon. Walang anumang gawa na namin ang magiging karapat-dapat na panghandog sa inyo, Panginoon, sapagkat ito'y isang maruming basahan lamang sa inyong banal na harapan. Kaya, Panginoon, lahat ng ginawa ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus, Panginoon, ang dahilan kung bakit kami nakakalapit sa iyo, Panginoon. Sa umagang ito, Panginoon, samahan niyo po kami sa lahat ng bahagi ng gawain ito, Panginoon, ang aming pong sama-samang pagsamba sa iyo, Panginoon, mula sa aming pag-aawitan, pananalangin, sa pagbabasa ng iyong banal na salita, Panginoon, gayon din po, Panginoon, sa mensahe mo na mahayag sa aming kalagitnaan, Panginoon. Pagpalain niyo po ang bawat bahagi, Panginoon, upang ang bawat gagawin namin, Panginoon, ay maging pagpapala sa harapan mo at maging blessings din po, Panginoon, sa lahat ng kasama naming sumasamba sa iyo sa umagang ito, Panginoon. Sila man po, Panginoon, ay naririto, nasa paligid, nanonood sa live stream namin, Panginoon, nasa kanilang tahanan, nasa sasakyan, o nasaan man dako, Panginoon. Salamat dahil ikaw po ay Diyos na nasa lahat ng dako, Panginoon, at alam namin na anumang uri ng pagsamba na gawin namin ay makararating at makakaabot sa iyo, Panginoon. Salamat po. So, umagang ito, Panginoon, pinagkakatiwala po namin ang katagumpayan ng gawain ito sa dakilang ngalan mo. Ikaw ang maluwalhati, ikaw ang madakila, ikaw ang maitaas, Panginoon. At dalangin ko, O Diyos, ang mensahero na gagamitin mo, ingatan niyo rin po siya at patuloy na pagpalain ang bawat salita mo na lalabas sa kanyang bibig, Panginoon, maging tunay na maging mouthpiece mo siya, Panginoon, ng inyong mensahe, Panginoon, maging oracle siya, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, na tunay na mapagbabago at mapaglalapit sa amin sa iyo, Panginoon. Salamat po, Panginoon. At muli, ikaw po ang itinataas namin, Panginoon, at wala ng iba sa tanging pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo Jesus. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon sa umagang ito, mga kapatid. Tunay nga na marami tayong nararanasan, marami siguro bumubulo sa ating mga puso at isipan, lalo tigit ngayon na nalalapit na ang enrollment, diba? Yung mga gastusin dyan na para piling mo, imposible, imposible na matugunan ng mga pangailangan mo. Kapatid, kabiyaya, tandaan mo. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kung sa palagay natin wala na tayong paraan para gawin, ang Diyos ay nasa Kanya ang lahat ng kaparaanan. Kaya't magtiwala tayo sa Kanya at patuloy lamang na magtiwala sa dakilang ngalan niya. Amen. Purihin ang Panginoon. Sige po. Sama-sama po natin awitan ang ating Panginoon. Tunay na walang imposible sa ating Diyos. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po. Nais ko pong gamitin ang inyong kamay para pumalakpak. Gamitin niyo po.
sa ating Diyos. Walang imposible sa ating Diyos. Kaya niyang gawin ang lahat. Oh. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Amen! Puli na Panginoon. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kayang-kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yo inaasam, higit pa sa'yo hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Hindi ako iiwan, sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Pangako mo sa'kin, hindi ako iiwan, sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsalang ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Masakit, hindi ako iiwan, sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot, pagsama ay laging nararanasan, kailan may hindi mag-iisa. Alam
Sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Hindi ako iiwan, sa bawat sandali ay laging sasamahan. Banal na Espiritu, hatid ay kalakasan, upang lahat ng bagay ay mapagtagumpayan. Diyos na makapangyarihan, Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailanman hindi nag-iisa. Haring kataas-taasan, sa aking puso ay nananahan. Pagpapalamot pagsama ay laging nararanasan, kailanman hindi mag-iisa. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa'yong inaasam, higit pa sa'yong hinihiling, ibibigay ng Diyos. Pangako niya'y totoo, sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Amen. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Amen. Purihin ang Panginoon. Praise the Lord. Purihin po, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa aming mga buhay. Tunay nga na ikaw lamang ang aming nais naming itaas sa aming buhay. Dahil ikaw nga yung Diyos naming kataas-taasan, Diyos sa makapangyarihan, O God. Kaya't alam namin na walang imposible sa lahat, Panginoon, ng anumang alalahanin ng aming mga puso ay aming ipinagkakatiwala sa iyo. Alam namin na ikaw lamang ang posibleng Diyos, Panginoon, at hindi kami dapat mag-alinlangan sa iyong pagkilos at paggawa sa aming mga buhay. Panginoon, sa iyo po ang papuring pagluwalhati in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. At ngayon, mga kapatid, ihanda natin ang ating mga puso, ang ating mga isipan. Handa na ba ang aming mga sisidlan upang tanggapin ang mensahe ng ating Panginoon? Amen. Puri ng Panginoon at sa umagang ito, tawagin na po natin ang ating mensahero, Pastor Romel Reyes. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo higit sa mga nanonood at nakikinig po sa mensahe ito. Every day is Lord's Day. Our mission is to honor God by using social media as a platform to spread the gospel of our Lord Jesus Christ. Purihin ang Panginoon. Tayo po ay sama-sama munang manalangin. Hingin natin ang patnubay at gabay po ng Diyos sa ating pong mensahe, na tayo po ay mapagpala ng mensahe po sa araw na ito. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, tunay nga Panginoon, na marapat ka naming sambahin, marapat ka naming papurihan sa aming mga buhay. Salamat Ama, sapagkat Ikaw ang naging dahilan
na kami ay ilapit mo sa iyong anak upang maranasan ang kaligtasan. Dalangin ko rin po sa umagang ito sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na ang bawat makapanood po nito at makapakinig ng mensahe mo. Ama, ikaw po ang humipo sa kanilang mga puso at kanilang mga buhay, Panginoon. Ipahintulot mo, Panginoon, na ayon sa iyong biyaya at kalooban na sila ay ilapit sa iyong anak na si Jesucristo. At sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu na siya magbibigay ng pangunawa sa bawat salita na kanilang maririnig. Pagpalain mo po kami mula umpisa hanggang wakas ng gawain ito sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon. Ang ating pong mensahe ngayon sa araw na ito ay makikita po natin sa Aklat ng Juan, chapter 6, verse 44. Aklat po ni Juan, Kapitulo 6, talatang 44. Ganito po ang sinasabi sa Tagalog. Kung saan sinabi ni Jesus, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Sa umaga po ito, nais ko pong talakayin po natin bakit kailangan tayong dalhin ng Diyos sa kaligtasan. Bakit po kailangan na tayo'y dalhin ng Diyos sa kaligtasan. At ito'y binigyan ko po ng pamagat na dinala tayo ng Diyos sa kaligtasan. Mga minamahal kong kapatid, ang talata na ating nabasa ay kung saan malinaw na sinasabi na dinala tayo ng Diyos sa kaligtasan. Yan po ang sinasabi ng Aklat ng Juan, Kapitulo 6, talatang 44. Ang pagkakasabi po, walang taong makalalapit sa akin, sabi ni Jesus, maliban ng ang amang nagsugo sa akin, ang siyang magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Ang salitang Griego na ginamit po na isinalin sa salitang Tagalog na dinala ay helkuo, na nangangahulugan na hilahin. Yan po ay sa literal na kahulugan. Malinaw na ito ay nagpapahiwatig ng pagkilos lamang ng nagdala at walang partisipasyon ang dinala. Ibig sabihin lang po, pinapakita rito na walang partisipasyon ang dinala. Ang meron lamang pong partisipasyon ay nagpapakita na ang kumilos lamang ay siyang nagdala. Ang Diyos ang nagdadala sa atin sa kaligtasan. Tayong mga dinala ay walang aktibong papel sa prosesong ito ng pagliligtas sa atin ng Diyos. So ipinapakita ng lahat ng kapurihan, kaluwalhatian, pasasalamat at pagbibigay ng glory ay sa Diyos lamang pagdating po sa ating kaligtasan. Wala pong duda na tumugon tayo sa pagtawag ng Diyos, ngunit ang mismong pagdadala sa atin ay sa kanyang pagkilos lamang. Ang salitang helkuo po ay ginamit sa Aklat ng Juan, Kapitulo 21, talatang 6, upang tukuyin ang paghila sa isang mabigat na lambat na puno ng isda patungo po sa pangpang. Sa Aklat po ng Juan, 18, Kapitulo 18, talatang 10, makikita natin si Pedro na nagdala ng kanyang tabak. At sa Gawa, chapter 16 o Kapitulo 16, talatang 19, ginamit ang salitang helkuo upang ilarawan kung paanong dinala ng mga tao sina Pablo at Silas sa harap ng mga pinuno. Mga minamahal kong kapatid, malinaw na walang bahagi ang lambat sa paghila sa mga isda papunta sa pangpang. Wala pong bahagi ang tabak ni Pedro ay wala rin kinalaman sa pagdadala ni Pedro sa kanyang tabak. At wala rin pong partisipasyon sina Pablo at Silas sa pagdadala sa kanila ng mga tao sa harap po ng pinuno. Sa ganito ring paraan, masasabi na ang ginagawang pagdadala ng Diyos sa mga tao sa kaligtasan
Maliilan na hindi sumasang-ayon, ngunit sa huli, madadala silang lahat. Bagamat wala silang bahagi kahit na anuman sa pagdadala sa kanila ng Diyos sa kaligtasan. Lagi po natin ipinapangaral na tayo ay walang partisipasyon at walang bahagi pagdating sa kaligtasan. Ang lahat ng ito ay pagbibigay ng kaluwalhatian sa Diyos na siyang gumawa lamang ng kaligtasan para sa atin. Ngayon, mga minamahal kong kapatid, ating pong talakayin na ngayon ang ating mensahe na bakit kailangan tayong dalhin ng Diyos sa kaligtasan. Bakit po kaya na kinakailangan tayong dalhin ng Diyos sa kaligtasan? Una, mga minamahal kong kapatid, wala po kasing kakayahan na hanapin ng tao ang Diyos. Kaya po ang Diyos ang gumawa na tayo dalhin sa kaligtasan sapagkat wala po tayong kakayahan na hanapin ang Diyos. Sabi po ng Roma chapter 3 o kapitulo 3, talatang 11, walang nakakaunawa tungkol sa Diyos, walang nagsisikap na makilala po siya. Malinaw po ang sinasabi ng salita po ng Diyos. Kung hindi niya tayo dadalhin sa kaligtasan, hindi tayo lalapit sa Kanya sa ating sariling kagustuhan. Ulitin ko po. Kung hindi niya po tayo dadalhin sa kaligtasan, hindi tayo lalapit sa Kanya sa ating sariling kagustuhan. Ipinapahayag ni Jesus na walang taong makalalapit sa Kanya maliban na ilapit sila sa Kanya ng Ama. Ang tao pong walang Espiritu ng Diyos ay walang kakayahang lumapit sa Diyos. Ulitin ko po, ang taong walang Espiritu ng Diyos ay walang kakayahan na lumapit sa Diyos. O magkaroon man sila ng pagnanais na may kusang lumapit po sa Kanya. Dahil matigas ang kanilang puso at pinagdilim ng kasalanan ang kanilang isip. Ang mga taong patay sa kasalanan ay hindi nagnanasa sa Diyos at sa katotohanan ay kaaway po ng Diyos. Paano kung lalapit ang isang tao na kaaway ang Diyos, na dilimla ng puso, sila ay nasa kadiliman, at ang kanilang mga isipan ay nasa kadiliman, at ang kanilang mga puso ay matigas. Hindi po magagawang lumapit ng isang tao sa Diyos sapagkat ang Diyos ay banal. Nang sabihin po ni Jesus na walang makalalapit sa Kanya, malibang ilapit ng Ama, inilalarawan niya ang kawalang kakayahan ng mga makasalanan at ang pangkahalatang kondisyon po ng tao. Napakadilim ng puso ng isang taong makasalanan na hindi niya mismo nalalaman ang nilalaman po nito. Ano po ang sinasabi ng aklat ni Jeremias, Kapitulo 17, talatang 9, ang puso ay magdaraya ng higit kaysa lahat ng mga bagay at totoong masama. Sinong makaaalam? Yan po ang ipinapakita ng salita ng Diyos sa kalagayan at kondisyon ng puso ng lahat ng tao. Kaya nga po, sa pamamagitan lamang ng mahabagin at mabiyayang pagdadala ng Ama sa tao, patungo kay Jesus, doon lamang po nakasusumpong ng kaligtasan tayo. Purihin ang Panginoon. Yan po ang unang dahilan kung bakit tayo po ay dinala ng Diyos sa kaligtasan. Pangalawa na nais ko pong makita po natin, bakit kailangan dalhin tayo ng Diyos sa kaligtasan sapagkat walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Paulit-ulit po natin minemensahe po ito ang kondisyon ng tao, ito po ang kalagayan ng tao, walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Maaaring may mga nagsasabi na sila po ay nagawa nilang lumapit sa Diyos, nagawa nilang manampalataya sa Diyos. Opo, pero sa kabila po nito, kaya mo nagawang manampalataya at lumapit sa Diyos, mayroon pong Ama na kumilos sa iyong buhay upang ikaw ay ilapit kay Jesucristo. Hindi mo po gawain ang pagliligtas. Ito po ay gawain po ng Diyos para sa iyo. Sapagkat kapag ito ay naging gawain mo, ang credit ng iyong kaligtasan ay magkakaroon ka ng
bahagi. Tandaan po natin, wala tayong bahagi pagdating sa kaligtasan. Ito ay bahagi ng Diyos para po sa atin. Yan po ay tinatawag na biyaya at kahabagan ng Diyos. Kaya nga, wala pong kakayahan ang tao na iligtas ang kanyang sarili. Kailangan po natin ang isang tagapagligtas dahil hindi natin kayang iligtas ang ating sarili. Kailangan natin ang isang tagapagligtas dahil kung wala si Jesucristo, mailalarawan tayo bilang mga taong hiwalay sa Diyos o hiwalay kay Kristo, hindi kabilang sa pamilya ng Diyos. At hindi saklaw ng tipan na nababatay sa mga pangako ng Diyos. Sabi po ng Efeso chapter 2 verse 12, nooy nabubuhay tayo sa mundo na walang pag-asa at walang Diyos. Yan po ang kalagayan natin, walang pag-asa at walang Diyos. Kailangan natin ng isang tagapagligtas at ang Diyos ang nagkaloob nito sa atin. Iniligtas tayo ni Jesus bilang isang demonstrasyon ng pag-ibig ng Diyos at bilang pagpapakita niya ng kahabagan. Upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahang loob at tayo maging tagapagmana ng inaasahan nating buhay na walang hanggan. Sabi po ng Aklat ng Tito, Kapitulo 3, talatang 7. Mga minamahal kong kapatid, ang handog ni Jesus ang susi ng lahat para sa atin. At kung may iba pang paraan para sa Diyos, para isagawa ang kanyang plano na walang kompromiso, pipiliin niya iyon kaysa pagpapahiya ng kanyang anak sa krus. Kaya lamang po, wala pong ibang paraan kung hindi ibigay ang kanyang bugtong na anak. Ang katotohanan na tunay na namatay si Jesus sa krus ay sapat na katibayan na nangangailangan tayo ng isang tagapagligtas. Ulitin ko po, ang katotohanan na tunay na namatay si Jesus sa krus ay sapat na katibayan na tayo po ay nangangailangan ng tagapagligtas. Dahil kung hindi naman at kaya naman palang iligtas ng tao kanyang sarili, hindi na po kailangan si Jesus na mamatay pa sa krus. Hindi na po kailangan si Jesus na pumarito po sa lupa para ibigay at ihandog ang kanyang buhay. Gayong kaya rin naman pala natin na iligtas ang ating mga sarili. Gayong kaya pala natin na magkaroon ng bahagi para po sa kaligtasan. Pinapakita lamang po na hindi kaya po ng tao na iligtas ang kanyang sarili kung kaya't ibinigay si Jesucristo. Sa pagliligtas sa mga makasalanan, pinagliliwanag ng Diyos ang kanilang isipan. Yan po ay sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 1, talatang 18. Binabago ang kanilang kagustuhan upang turuang gustuhin siya. Iniimpluwensyahan ang kanilang kaluluwa na kung hindi mangyayari ay mananatiling nasa kadiliman at lumalaban sa Diyos. Ito na po yung pagkilos ng Diyos at ng banal na Espiritu sa buhay ng mga tao na siyang iniligtas po ng Diyos. Wala ho tayong kakayahan na baguhin ang ating panloob na espiritual kung hindi ito ay sa pamamagitan ng pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Ang lahat ng ito ay kinapapalooban ng proseso ng pagdadala ng Diyos sa makasalanan patungo po kay Kristo. Tandaan po natin, bakit po dinala ng Diyos tayo sa kaligtasan? Sapagkat walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili. Tignan po natin yung pangatlong dahilan. Ang pangatlong dahilan, higit sa lahat, ay wala pong kakayahan lumapit ng tao kay Kristo. Yan po ang isa pong dahilan na binanggit ng ating Panginoong Jesucristo sa Aklat ng Juan, Kapitulo 6:44, walang taong makalalapit sa akin, maliban ng amang nagsugo sa akin, ang sa kanya'y magdala sa akin, at siya'y aking ibabangon sa huling araw. Napakahalaga po ng sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po ay pagpapakita
na ang kaligtasan ng isang tao ay ayon sa kagustuhan at kalooban ng Diyos, na maliban na ilapit ng Ama ang tao kay sa Kristo ay hindi niya po magagawa na lumapit sa ating Panginoon, sapagkat wala pong kakayahan na lumapit ang tao kay Kristo. Mayroon po mga magtatangka na lumapit kay Jesus sa paraan na nais nila, subalit ito po ay magbibigo. Normal naman at marami naman tayo makikita ng mga tao na gusto pong lumapit sa ating Panginoon. At ito po ay sa paraan na nais nila, subalit ito ay mabibigo kung hindi ang Ama ang siyang maglalapit po sa kanila patungo kay Jesucristo. Bigyan ko po kayo ng isang halimbawa. Dito po sa kwento sa Biblia, sa aklat po ng Mateo, Kapitulo 19, talatang 16, at hanggang 22, makikita po natin dito na meron pong isang lalaking mayaman na lumapit kay Jesucristo at nagnanais po ng kaligtasan. Ito po, ang lalaking ito ay lumapit kay Kristo. Tignan po natin na makikita natin po talaga dito na malibang ilapit ng Ama ang isang tao kay Jesucristo ay hindi niya mararanasan ang kaligtasan. Mateo chapter 19 verse 16, sabi po, may isang lalaki naman na lumapit kay Jesus at nagtanong, Guro, ano po ba ang mabuti kong gawin? Sabi po ng lalaki po na mayaman, ano po kaya ang mabuti kong gawin upang magkaroon ng buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit itinatanong mo sa akin kung ano ang mabuti? Isa lang ang mabuti at walang iba kundi ang Diyos. Kung gusto mong magkaroon ng buhay na walang hanggan, sundin mo ang mga utos. Verse 18, alin po sa mga ito? Tanong ng lalaki. Sumagot si Jesus, huwag kang papatay, huwag kang manganganon niya, huwag kang magnanakaw, huwag kang sasaksi ng kasinungalingan. Igalang mo ang iyong ama at ina, at mahalin mo ang kapwa mo tulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Sinabi ng binata, sinunod ko po ang lahat ng iyan. Ano pa po ba ang kulang sa akin? Sumagot si Jesus, kung nais mong maging ganap sa harap ng Diyos, umuwi ka at ipagbili ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo ang pera sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod sa akin, nang marinig ng binata, umalis siyang malungkot dahil napakayaman. May mga nag-aakala po katulad ng lalaking mayaman ito na makalalapit sila kay Jesus sa pamagitan ng kanilang mga gagawin. Sabi niya, ano po ang aking gagawin? Nag-aakala po sila na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng mga gagawin o paggawa ng mga mabuti. Actually, ang lalaki pong ito, alam ang kautusan po ni Moises. Sabi niya, lahat ng bagay na ito ay akin ang ginawa. Pero po pagdating po sa kaligtasan, sila po ay magbibigo dahil ang kaligtasan ay hindi po sa gagawin mo, kundi sa ginawa po ng Diyos. Kaya nga sabi ron, ano po ang aking gagawin? Nag-aakala po siya na ang kaligtasan ay sa pamagitan ng kanyang gagawin at makikita po natin ang lalaki ito ay na-reject po. Sapagkat sa ating pag-aaral, walang makalalapit kay Jesucristo maliban na ilapit ng Ama. Sabi rin po sa Mateo chapter 19 verse 25 sa mga bandang huling talata, na bigla ang mga tagasunod ng marinig nila ito, kaya nagtanong sila, kung ganun po, sino na lang ang maliligtas? Dahil po sa ganung kondisyon na napakahirap makasunod, ipinapakita na sabi ng lalaki, nasunod ko na po ang lahat ng ito. Ano pa ba ang kulang sa akin? Sabi ng ating Panginoon, pinagay mo ang iyong pera sa mga mahirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Sapagkat nag-aakala ang lalaking ito na ang kaligtasan at pagpasok sa kanilang langit ay ang pagsunod sa kautusan. At naniniwala siya na sa pamagitan ng pagiging mabuti ay makapapasok sa kaharian ng langit. Kaya nga sagot ng ating Panginoon, meron lang isang mabuti kundi ang Diyos. Naakala po ng lalaki mayaman to na magiging mabuti siya sa pagsunod sa mga kautusan.
Kung gayon, sabi ng mga alagad, sino po ang maliligtas? Sa verse 26, sabi ng ating Panginoon, tinignan sila ni Jesus at sinabi, imposible ito sa tao. O purihin ng Panginoon. Imposible po sa tao talaga ang maligtas sa sarili niyang pamamaraan. Imposible po sa tao na maligtas sa pamamagitan ng paggawa ng mabuti at pagsunod sa mga kautusan. Pero sa Diyos, sabi po ni Jesus, ang lahat ay posible sapagkat posible sa Diyos na maligtas ang tao ayon sa kanyang pamamaraan, ayon sa kanyang pagpapasya, at ayon sa kanyang kalooban. Posible po sa Diyos ang kaligtasan, pero imposible sa tao sa pamamaraan ng tao. Imposible sa tao ang kaligtasan, pero sa paraan po ng Diyos, ito ay posible. Yung lamang mga tinawag ng Diyos sa pamagitan ng espesyal na kapahayagan, sa pamagitan ng kapangyarihan ng banal na Espiritu at biyaya ng Diyos ang lalapit kay Kristo. Tingnan niyo po yung lalaking mayaman. Nagtangka po siya lumapit sa ating Panginoon. Pero hindi po siya isa sa inilapit ng Ama kay Hesus Kristo. Amen? Kaya nga maraming gusto sumunod kay Kristo, pero ang lahat kalimitan po ng mga sumunod kay Kristo ay hindi ho totoong sumunod. Ilan lamang ang mga tinawag at pinili ng ating Panginoon. Sino po sila? Sila po yung mga tao na mga pinili ng Ama. Mga tao po na inilapit ng Ama kay Hesus Kristo para makasumpong ng kaligtasan. Amen. May mga paraan kung paano ang mga tinawag ng Diyos ay dinala ng Diyos sa karanasan ng kaligtasan. Ulitin ko po. May mga kaparaanan kung paano ang mga tinawag ng Diyos ay dinala ng Diyos sa karanasan ng kaligtasan. Una, inusig tayo ng banal na Espiritu sa ating mga kasalanan at binigyan tayo ng pangunawa sa ating pangangailangan ng kaligtasan. Yun po yung nangyayari sa isang tao na nakaranas ng kaligtasan, nakaranas na sila ay dinala ng Ama kay Kristo. Nagkakaroon po na inuusig sila ng banal na Espiritu sa kanilang mga kaligtasan at binibigyan ng pangunawa na siya ay nangangailangan ng kaligtasan. Ikalawa, binubuhay niya tayo at binibigyan ng pagnanais sa mga espiritual na bagay na dati-rati ay hindi natin nararanasan. Bigla, nabuksan ang ating mga tenga at ang ating mga puso at tayo natutong magtiwala sa Kanya at naging interesado tayo sa Kanyang mga salita. Maaaring ikaw sa pagkakataong ito na nakikinig ng mga salita ng Diyos na ang pagkilos ng banal na Espiritu sa iyong buhay, habang ikaw ay nakikinig, inuudyuhan ka ng banal na Espiritu na ikaw ay nangangailangan ng tagapagligtas. At biglang binubuksan ng banal na Espiritu ang iyong pangunawa na ikaw ay magkaroon ng pagkagutom at pagkauhaw sa kanyang mga salita. Nag-uumpisang maunawaan ng ating espiritu ang mga espiritual na katotohanan na dating hindi natin nauunawaan. Ngunit ang mga taong ayon sa laman ay hindi tumatanggap ng mga bagay ng Espiritu ng Diyos sapagkat ang mga ito ay kamangmangan sa Kanya at hindi niya naunawaan sapagkat ang mga iyon ay sinisiyasa ayon sa Espiritu. Unang Korinto chapter 2 verse 14. Panghuli, nagkakaroon tayo ng bagong pagnanais. Binibigyan niya tayo ng isang bagong puso na umiibig sa Kanya, isang pusong nagnanais na kilalanin at sundin siya at nagnanais na lumakad sa isang bagong buhay. Yan po ang mga karanasan ng mga taong inilapit ng Ama kay Hesus Kristo. Amen? So, purihin ang ating Panginoon. Bakit po dinala tayo ng Ama sa kaligtasan? Unang-una, ano po ang dahilan? Ano po ang dahilan? Sapagkat walang kakayahan na hanapin ng tao ang Diyos at walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili at higit sa lahat, walang kakayahan lumapit ang tao kay Hesus Kristo. Amen. Kaya nga,
hindi makalalapit ang isang tao kay Jesus para maligtas sa paraan na gagawin niya. Maliban na ilapit ng Ama kay Jesus para po maligtas. Ito po ay gawa ng Diyos ayon sa kanyang biyaya at kagustuhan na maligtas ang isang tao. At panguli, bakit kailangan na dalhin tayo ng Diyos para sa kaligtasan? Sapagkat walang kakayahan na hanapin ng tao ang Diyos. Walang kakayahan ng tao na iligtas ang kanyang sarili. At higit sa lahat, walang kakayahan na lumapit ang tao kay Kristo. Mga minamahal kong kapatid, kung ikaw ay nag-aakala na kaya mong iligtas ang iyong sarili sa pamamagitan ng iyong mga mabubuting gawa, nagkakamali ka. Katulad ng isang lalaking mayaman, nag-aakala na siya ay lumalapit kay Kristo. At tandaan natin na walang makalalapit sa Ama o walang makalalapit kay Jesus maliban na ilapit ng Ama kay Yesu Kristo. Purihin ang Panginoon. Maaaring ikaw sa ngayon na nakikinig ng salita po ng Diyos ngayon ay binubuksan ng iyong pangunawa upang ikaw ay makasumpong ng kaligtasan. At kung nais mo na makasumpong ng kaligtasan at buhay na walang hanggan, ito po ang pagkakataon na kilalanin mo ang iyong sarili na isang makasalanan at hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili. Kailangan mo si Yesu Kristo. Sumabay ka po sa maikling panalangin na ito. Ito po ay panalangin. Ang panalangin ito ay hindi makapagliligtas sa iyo. Si Jesus lamang po ang makapagliligtas sa iyo. Pero nais po kita nagabayan sa panalangin ito upang maghatid ng pagtanggap at pagkilala sa ating Panginoon. Sabihin mo, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa buhay na ipinagkaloob mo po sa akin. Salamat po kay Hesus Kristo na siyang ibinigay mo para po sa kaligtasan. Kinikilala ko po ang aking sarili na isang makasalanan at hindi kayang iligtas ang aking sarili sa anumang paraan. Kinikilala ko po si Hesus Kristo ngayon bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Binubuksan ko po ngayon ang aking puso at inianyayahan si Kristo na pumasok mula sa kaibuturan ng aking puso para maging Panginoon, Hari at tagapagligtas ng aking buhay. Salamat, Ama, sa pagliligtas na ginawa mo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Kapatid, kung tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas ng iyong buhay, naniniwala po ako na ang Diyos ay kumilos para po sa iyo. Praise the Lord. At ngayon, hayaan natin na ilintay ng ating Panginoon na tayo po ay magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Comfort me through all the pain that life may bring. There's no other hope that I can lean upon. Leave me, Lord. Leave me all my life. Walk by me. Walk by me across the lonely road of every day. Take my arms and let your hand show me the way. Show the way to live inside your love. Lead me, Lord, all my life. You are my life.
are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. You are my life. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. You are my life. You're not live alone. Let me stay by your guiding love all through my life, all through my days. So lead me, oh Lord, oh Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Maraming pong salamat at naniniwala po ako na marami pong tao ang ilalapit ng Ama kay Heso Kristo. Ayon po sa kanyang kalooban at kagustuhan. Tayo pong lahat ay saglit na manalangin. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, salamat po. Minsan pa naniniwala po ako, Panginoon, na nais mong maligtas ang lahat ng tao, Panginoon. At alam ko, Panginoon, na kailangan nila na makapakinig ng mabuting balita ng kaligtasan. At ang mabuting balita na si Jesus ay kailangan namin bilang tagapagligtas. Panginoon, pagpalain mo po ang lahat na makapakinig ng mensaheng ito, Panginoon. Kumilos ka sa kanilang buhay sa kapangyarihan ng Santong Espiritu na magbibigay ng pangunawa. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Ang pag-ibig, kapayapaan, kalakasan, kagalingan, kaligtasan at kasaganahan ay sumating buhay, sumating pamilya, at sumating iglesia sa pangalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen at Amen. 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 To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. In His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Amen. God bless po sa inyo lahat at magkita-kita po tayo muli sa araw po ng linggo.